you for me, and to give up myself and serve the Lord and others willingly. For the temporal won't last, this moment will pass, my life will then be gone. So I live every day in hopes to repay and say thank you with my life, and I'll say thank you with my life, more than what words can only say. I'll say thank you with my life, in every moment of each day. For the price that you pay, and the role that you play, and your willing sacrifice. Every soul that I win in my service for Him will say thank you with my life. I'll say thank you with my life, more than what words can only say. I'll say thank you with my life, in every moment of each day. For the price that you pay, and the role that you play, and your willing sacrifice. Every soul that I win in my service for Him will say thank you with my life. Every soul that I win in my service for Him will say thank you with my life. Thank you with my life. Kinatong kinabuhi, borrowed. Amen? Di kita magunahuna nga, ako'y tag-iya, ani akong kinabuhi. Borrowed ni. Buot pasabot mga kaigsunan, dili yun ni mo buot-buutan o buha o gamit ang imong kinabuhi tungod kay hinuwaman na. Hinuwaman. So kay hinuwaman man, mananghid tas tag-iya, magpangutan na ta sa tag-iya, unsaon pag-amping ning atong kinabuhi kay hinuwaman man eh. Praise the Lord. Amen? And the only reason why Christians will become successful sa kinabuhi because nagpangutan na sa tag-iya. And this morning, we will talk about success. This is 51. 51 na ni sa atong success. And the title of our message this morning is Reasons of David's Great Success. Reasons of David's Great Success. Mao na gini ang point mga kaigsunan after nga nakaandam na siya og mga galamiton para sa pagtukod sa palasyo sa templo mga kaigsunan. Mao na ning panahon na nga nagpasalamat sila sa Ginoo and mabless gyud ta ani mga igsoon tungod kay luyo sa ilahag mga sacrifices, mga offering nila, gold, brass, precious stones, ilang gipang offer sa Ginoo para sa palasyo or para sa temple nga ipatukod ni David sa iyang anak nga si Solomon. After pag Thanksgiving nila mga kaigsunan, hinatagay na sad. Amen? Unya makita nimo nga sa ilang pagbuhat grabe ilang kalipay. Joy in their heart. Unya niyo si David, nakita nako ang mga katawhan malipayon sad. Mao na siya ay
itsura mga kaigsunan sa tinuod nga successful. Okay? So unsa may reason nganong si David successful man kay siya sa iyang kinabuhi. And knowing that David reigned for 80 years as king. Laliman ka na 80 ka tuig siya nahimong hari. 40 ka tuig sa Israel. 7 ka tuig sa Hebron. 33 ka tuig sa Jerusalem. Imagine na nimo, 80 ka tuig as king. Pagkataasa na. So sa tibuok niyang kinabuhi, mga kaigsunan, from a shepherd boy, nahimo siyang king for 80 years. Great success. So kinsa may naghimo niya nga ingon ana siya. Mo nay atong susihon karon mga kaigsunan, unsa may sikreto ni David nganong nahimo siyang successful sa iyang kinabuhi. Kay according to the Bible, daghan mo reign lang mga 40 years, mo reign lang og 30 years, 20 years, ingon ana unya wicked. Wala na kapahimaya si Ginoo, but let's listen. Ari kang David nga kinabuhi mga kaigsunan. 1 Chronicles chapter 29. 1 Chronicles chapter 29. Diri sa chapter 29 mga kaigsunan, diri siya namatay. Diri ang record sa iyang kamatayon. And before he died, nabatbat gyud mga kaigsunan kadaugan og nindot nga pagkapasa ngadto sa iyang anak nga si Solomon ang trono. Atong basahon og dungan please verse number 10. 1 Chronicles chapter 29 verse number 10. Go. Wherefore David blessed the Lord before all the congregation, and David said, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Diha pa lang mga kaigsunan, makita nato kung unsay giunod sa kasing-kasing ni David. Sa tanang kadaugan niya, mga kaigsunan, ang iyang gisulti diri, Blessed be thou, Lord God of Israel, our Father, forever and ever. Wala gyud laing unod ang iyang kasing-kasing kundi Ginoo mga kaigsunan. Magampo ta, Heavenly Father, we thank you, Lord, for this morning. I pray that you please guide us, help us to learn, O God, the reason why David became so successful in his life as king. And thank you, Lord God, for the Bible nga mabasa namo, makatunan namo, and makita gyud namo, Lord. Salamat kay Lord sa kaning simbahan nga imong gihatag kanamo, gipuno minimo diri. And help us, dear God, that we could be a great part of success of this church. And I pray that you use me, empower me to preach your word, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Would you like to know the reason? Dili ni sekreto mga kaigsunan ang reason nganong si David nahimo siyang successful kaayo sa iyang pagkahari. And not only sa iyang pagkahari, bisan sa iyang pagka-shepherd, makita nato nga siya successful jud. Naagyod ni siya sekreto, pero dili siya nahimo sekreto tungod kay naay record sa Bible. Mahimo lang ni siyang sikreto mga kaigsunan kung ang usa ka Kristiyanon dili mo tuo sa Bible, dili mo basa sa Bible, dili mo tuman og unsay gisulti sa Bible. Mo na nga mahimo nato nga secret nganong nanhimo successful sila kani sila wala. So naa sa Bible mga kaigsunan, and we are going to learn this morning unsa may reason. Number 1 reason. Na ilista gyud ninyo. Ug ma-miss out ninyo mga kaigsunan, review it. Inig-post na to. Number 1, he never replaced God's rightful place of his riches. Importante kayo na. He never replaced God's rightful place of his riches. Kay baw siya din gikan ang riches. Kay baw siya kisay tinuod nga tag-iya sa riches. Ug wala niya pulihin na mga kaigsunan, and that is God. Amen. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan. Do siya mo'y hari, mga kaigsunan, pwede niya i-claim na kaning tanan ako ni, kamo, ako mo.
Pwede niya na isulti. Daga na kay mga hari ni sultihan na mga kaigsunan. In fact, kung gusto sa hari, kuhaon ang imuhang kabtangan o di mo ihatag, patyon ka. Nga naman, ingon ana ang mga mentality sa mga hari. Sa ilang panahon, mga igsoon. Murag makapanag-iya sa tanan nga mga lugar sa ilang kingdom. Are you listening? But David was different. Kay baw siya kisay tag-iya. Kay baw siya kinsa mo'y intrigo sa iyaha mga kaigsunan. We can see that in 1 Chronicle chapter 29, 11 to 13. The Bible says, "Thine, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty, for all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all." Wa gyud na niya ilugi. Sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, muratag si kinsa nga manag-iya sa atong kinabuhi nga hapit na lang ang Ginoo, dili kahilabot sa imong kinabuhi. Unya mangita kag success gikan sa Ginoo, makakita ra ka mga kaigsunan, makaingon ka successful ka sa kalibutan, but it cannot please God. It cannot be used for the work of God. It will draw you away from the presence of the Lord. Muna si David, mga igsoon, kopyahon na to, wala gud niya pulihi. Lord, ikay tag-iya sa akong kinabuhi. Iyon kay siya, hari man siya, ikay tag-iya aning kingdom. Imo ang tanang gahom. Imo ang tanan nga himaya. Imo ang tanang kadaugan. Mga igsoon, wala gyud niya pulihi ang trono sa Dios sa iyang kinabuhi. Hari siya ha, literal. Kita magari-hari ta. Dinigit ta maminaw sa pastor. Na, knowing that the pastor is the messenger of God. The representation or representative of the Lord. The messenger of God's message. Diha na to makuha ang instruction. Mga igsoon, si David, kung dili nato ni siya i-learn ang iyahang prinsipyo sa kinabuhi, mga kaigsunan, lisod kay nato abton ang kadaugan. Reasons nga nung apil di ta pirmi. Natay mga panginabuhi, mga kaigsunan, pero mahibong ta. 5 years ago, lain man imong gibuhat. Karon lain na sad. Usab-usab ba? Walay fix. That is not out of wisdom. You should ask the Lord because God never changed. Mga kaigsunan, kung mo change man ang kanang pamaagi sa Ginoo, mga kaigsunan, is for the better. Not for the worst or plateauing. God is always ascending. God is always upgrading. God is always progressing. So ang tanan mga tao musalig sa Ginoo, makaangkon pud ni ana mga butanga, mga kaigsunan, that we are going to go up, not to go down. Amen. If you go down, the Bible says it always relates to going to Egypt. Going down to Egypt. Now, if your trust is in the world and not in the Lord, you're going down. Amen? Ngano nga ni down maka, kay ikaw na may hari. Di naman ang Ginoo. Maka-achieve ka, mga kaigsunan, og nindot sa imong kinabuhi. Mayunay ka, ngilngigag yun ako eh. Ngilngig yun kay ko, may laki yun kay ko. Dili oy. According to David, usaray may laki siyang kinabuhi. And that is God. In verse number 12, the Bible says, both riches and honor come of thee, Amen. and thou reignest over all. And in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Walay pag-ubos, walay pagkaluya, mga kaigsunan, uban sa Dios. Unsay iyang prinsipyo, ikaw ang maghari sa tanan. Amen. So kung ang Ginoo mo'y naghari sa imong kinabuhi, dapat nagamit ka sa buluhaton. Amen. Amen. Wa may layo reason. Kanang naisimbahan.
Nakasabot ka sa rason nga nung naay church. Nakasabot ka sa rason nga nung naay Bible. Nakasabot ka sa rason nga nung naay gitawag og ministry. Ministry gani, trabaho unon. Amen? Ikaw naa sa ministry, meaning gatrabaho ka sa gipatrabaho sa Ginoo. Dili ka pwede maghimog-imog ka og galing og ministry, unya mayon na ikaw, you will feel balaan nga Kristohanon kay nakay imong ministry, pero ikaw ray gabuot. Dili na mao. You need to be under the authority of the pastor. Kay walay laing pamaagi ang Ginoo mga kaigsunan, obedience. Usay ato mga anak, i-train na to. Simple na gud kayo. Pwede ra kong dibuhaton, pero ang importante, nituman ba siya? Mo na importante. Amen? Kaya naman, ayaw, ari ka lingkod diri. Di ba na mo matter kung asa mo lingkod, pero ang obedience, ni matter. Are you following? You brush your teeth now. Di ba na mo matter mga kaigsunan, gunya niya brush siya iyang teeth. Pero ang pag-obey niya, nga gi-brush niya iyang teeth, now, sa dihang gimando siya, matters. Obedience is a big deal. Kaya mga ginagmay nga suko, mga kaigsunan, that is training. Amen. Nga ma-obey ta, mahimot ang obedient child of God. Mo nang gitagaan tag pastor mga igsoon para isulti ang unsay buhaton unya pagkuman dili ta mutuman dayon, to delay is to disobey. Amen. Dako kay ng deal mga kaigsunan para sa Ginoo ang obedient heart. Now David naa siya kinabuhi mga igsoon nga mo-obey siya dayon. Usa ka point siyang kinabuhi nga nagbantay siya sa mga karnero, iya mga igsoon tuas panggubatan unya gisugo siya siyang amahan. Na siya trabaho niya gisugo siya. Murag lami kay hatag rason ba nagbantay ko karnero niya kinsa may akong binlan ani. So gisugo siya mga kaigsunan, pwede siya maabswelto sa iyang present nga gitrabaho. Kay gisugo man siya sa iyang papa nga mao pa nagsugo niya nga magbantay sa kaniro. Ang batasan sa successful nga tao mga kaigsunan, wala niya gi-erase ang first niya nga responsibility, iyang gi-accept ang next responsibility, pero he was responsible, gibilin gud niya, gi-make sure niya nga mabantayan ang karnero. Gimension gina sa Bible. And that is a big deal. Obedient si David. Mao na sa panahon ng mga kaigsunan nga siya na ang hari, nakaibaw siya kung asa siya muyukbo. Mao na niyo siya mga kaigsunan, thou reignest over all. Ikaw mo'y mo reign sa akong kinabuhi. Mura kita kung ang Ginoo mo'y nag-reign sa atong kinabuhi, mga kaigsunan, ang tanan nga mo matter sa atong kinabuhi is everything that we do for God according to the Word of God. Kana, careful ta, ug istrikto ta anan dapita. Dili kay magbuotas tong kinabuhi, mga kaigsunan, kung kanon sa tamo yukbo, kanon sa di. Kanon sa tamo basa Bible, kanon sa di. Kanon sa tamo simba, kanon sa di. Kita'y magbuot. Dapat gisunod natog unsay gisulti sa Bible, maoy ato tumanon mga kaigsunan kung kanusa. Kung unsa ug asa naa na sa Bible. Amen. Kung tinuod nga ang Ginoo mo'y nag-reign sa atong kinabuhi. In verse number 13, the Bible says, "Now therefore, our God, we thank thee and praise thy glorious name." Pagkanindot. Pagkanindot sa kinabuhi ni David mga igsoon. Mao na nga sikreto, number 1, ayaw pulihi ang Ginoo sa iyahang rightful place. Naa siya'y rightful place sa atong kinabuhi. Let Him sit down in the throne of our heart. Let Him be the king of your life. Amen? Let Him reign in your life, not you. Kauwaw na ang hari imong panaugon, kay mo lingkod sa trono. Ikaw mo'y nagbuot. Amen? Ug sasakyanan pa, konduktor lang Ginoo. Ikaw mo'y driver. Siya mo'y pa-driver. Unya ayo siya mandui. Murag konduktor sa jeep ba? Hunong! Liko! Kuya kayo mga konduktor, no? Maminaw ta ba? Sila mo'y kuan, murag ang driver kabayo. Unya sila mo'y kutsero. Sayo, let the driver decide. Let God decide. Let God be the king of your life. Amen.
That's secret number one. Or, di ba na secret? Reason number one. He never replaced God's rightful place of His riches. Amen? Number two, He remained humble before God in spite of His riches. Pagkadato na ni David, mga kaigsunan, ang part sa iyahang o ang whole riches of David napasa ngadto kang Solomon, and God made Solomon more richer. Pero naagi riches nga nadawat si Solomon gikan siyang amahan. And David was so successful in his life, mga kaigsunan, pirting datuan niya, but in spite of all the riches nga naa si David, nagpabilin siyang mapaubsanon. Nagpabilin siyang mayukbuon sa Ginoo. Na there are Christians nga sa dihang moasinso ang kinabuhi, wa na kumusimba man gani taas na kay gliog. Maigo ganig mensahe dahil nang kunot ang agtang. Bantay ka lang di kung muhatag yun ning simbahan na. Mangigo re mo ha. Uy, manimba ganita, expect asa may sayop na ko, Lord. Unsa may badlungon nimo sa akong kinabuhi, Lord, please correct me. I know that I am a person that could commit mistakes. Muna Kristohanon, mga kaigsunan nga ang Ginoo mo'y hari. Di kay magsige daghan taming. Usay kini atong success himo na tong taming. Ang atong riches himo na tong taming nga dili ta maminaw sa mensahe sa Ginoo. Kitang tanan, mga igsoon, pwede ta masipyat sa itong kinabuhi. And that is why we need to come to church. That is why we need to hear sa mensahe sa Ginoo para badlungon ta aron mainsakto og balik ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Di ta masuko. Mga kaigsunan, tanawa unsay humility ni David. Dato na kay siya, hari siya, and part na gud ni. Pang 80 ka tuig na gud ni siyang pagkahari. Unsa may iyang gisulti? 1 Chronicles 29:14. Unsa iyang gisulti? But who am I? And what is my people that we should be able to offer so willingly after this sort? For all things come of thee, and of thine own have we given thee. What a humble person. Tanan niyang kayamanan, niyo siya nga kinsagog ko, nga muhatag ani nimo Lord, nga ikaw raman say gahatag ani nako. Pagka-humble. Amen? Kita mga kupot na tagamay, wa na. Usahay, ang atong pananaw sa atong isig ka Kristohanon, lahi na. The more treasure God will entrust you, mga kaigsunan, the more responsibility ang ihatag sa Ginoo. The more nga mudukag service ngadto sa uban. Kay giintriguhan magka. Munay kasing-kasing sa successful person. Munay kasing-kasing mga kaigsunan sa punan pagyud ka sa Ginoo og panalangin. Di kay gabot na sa mga panalangin sa atong kamot, mga kaigsunan, mahimot ang mugihiro. Di na ta kamao mulingi sa mga pobre nga gisugo sa Ginoo tabangan nato. Sa dihang wa pa kay kayamanan ang imo kasing-kasing, nindot ta itabang oy, mutabang jud ko jud basta makakwarta ko. Sa dihang nakakwarta na puros na wa. Wa na kay time, wa kay budget. Wa kay pakialam. Ngano man, nainjikan ka sa yawa og mga material things that you want to acquire in your life. Na-divert, mga kaigsunan, ang gihatag sa Ginoo nimo that you should use it to serve the Lord. Na-divert. Ang nahimo ng sentro, ikaw. Amo na, igabot sa unahan, makaagi na po kaglisod, ngayon na po ka, Lord. Kung imo na dyan kong tabangan, Lord. Balik-balik, murag plakang guba ang mga Kristohanon ngadto sa Ginoo. And our God is a merciful God. He always give you a chance to change. Og hantod kanus ka magmagahi. Now David, mga kaigsunan, was so humble. He did not change his heart. Mao na nga, according sa Bible, David is a man after God's own heart. Ngano? Because David also, there is only one in his heart, and that is God.
Kung naa siya sa sentro sa kasing-kasing sa Ginoo, ang Ginoo pod naa sa sentro sa iyang kasing-kasing. Amen? In verse number 15, the Bible says, "For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers. Our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding." Mo nang dili siya maghinambog siyang kinabuhi, mga kaigsunan, kay mura na tani tungalag kalit diri ba? Ug usa ka adlaw mawara sa tadri. There is none abiding. Nya kita kay bawo na biyata gitudluan biyata. This is not our home. We are just passing through. Unya sa dihang paglabay nato mga kaigsunan niyo ng Ginoo, panamog kalag padung sa gingarian nako. Pero ang gibuhat mga igsoon, pariha ra yung kanang idea nga gihatag sa yawa mga kaigsunan sa mga Israelites, nagtukod og Tower of Babel. Nagtukod og iyang kaugalingon. Nagtukod og iyang kaugalingon nga syudad. Amen? Remember the Israelites? They build a Tower of Babel. Para unsa man to? Para di na sila magsigig lakaw-lakaw. Muna niya tamo sa mga Kristiyanon, we're trying to build our own life for our own purpose. Para makonsume na to atong kinabuhi. Sultihan tamo mga igsoon, wala na ilain pa nga angayan mo consume sa atong kinabuhi. Only God. Kay siya mo'y tag-iya sa atong kinabuhi mga igsoon. Sama sa gingon ni David, kita pod mga kaigsunan, strangers na ta diri. We are just strangers and sojourners. According sa Bible, ang atong adlaw samara sa usa ka shadow. Walay magpabilin. Walay magpabilin. In verse number 16, O Lord our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own. Nakasabot mo? Sa kadaggan sa ilahag gi-offer gold, silver, brass, shittim wood, mga precious stones, mga first class nga mga kahoy. Ilang gi-offer mga kaigsuonan para sa buluhaton. Ingon siya mga kaigsuonan, imo man ni Lord? Gikan man nimo. Muna, they were able to give willingly because they knew who is the real owner. Kana humility man na. Abi kay nasud na sa imong wallet, murag hapit na dili nimo mahulbot para sa buluhaton. Kano man naka imong kaugalingong plano, wa kay bawo nga ang Ginoo mas naay plano nimo. Ug ang plano sa Ginoo para nimo, para sa kaayuhan nimo. Unsa may imong plano para sa imong kaugalingon? Mas maayo pa ba na kaysa plano sa Ginoo? Read the Bible. What is God's plan for your life? Mo bitaw na daghan kay tag mga misfire. Daghan kay tag mga sayop nga mga desisyon sa atong kinabuhi. Daghan kay tag mga damages sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. We are wasting so much time and energy and resources. Nga naman, because sa sige natong desider nga dili kabubuton sa Ginoo, sipyat na gyud ang daan. And how many times nga nag-decide ka na ikaw ra? It doesn't matter how big, mga igsoon, ang imong achievement. As long as dili na mo'y kabubuton sa Ginoo, equal zero gyud na siya. Wala gyud na siya kapuslanan. No, nakita na to calamity lang. Ingon ana siya mulangkat. Nga mahug nang wala tanan. Naapay sunog, naapay baha, naapay linog, naapay daghan pa pwede mahitabo mga kaigsunan. Ug sa kadyot lang, ang pila ka tuig nimo nga gipundar, pwede ra na papason in minutes. Pwede ra na mawa sa pila ka minuto. Ingon ana kawalay seguridad
ang pagsalig anang mga butanga, mga igsoon. Amen. O asa man dayon dagan ang Kristohanon sa Ginoo. Okay ba man day ka nga Ginoo ray wa nawa? Amen. Kay ba man day ka nga Ginoo ray dili mawa? Ngano magsigi man kagkawa sa presensya sa Ginoo. Ngano dili naman lang tamununot mga kaigsunan, abiding in God and He abides in us so that we could do a lot of things for God. Stay humble. David, nagpabilin yun siya sa ground. Sa iyang pagkahari, mga kaigsunan, kanina may himo kang presidente, unom ka tuig. Usahay ang presidente pag makalingkod na sa Malacanang, mura magmausab ang mausab ang attitude. 6 years ra na. David, 80 years being king. And at the end of his reign, in his 80th year, mga kaigsunan, nanggawa sa iyang baba, mga igsuon, ug unsay unod sa iyang kasing-kasing. Humble nga hari. Humble. And that is why he was blessed. That is why he was so successful. That is why his success was great because of that. Stay humble. Number 3 and last. He had a perfect heart towards God, the provider of his riches. He had a perfect heart towards God, the provider of his riches. Perfect heart. Lisod kay Noy? Mga igsoon? O sa man nato pagkaibaw, pastor, nga perfect ang iyang heart. Tanawa ko si challenge siya siyang anak, mga igsoon. Arita sa verse number 17, hantod sa verse number 19. I know also, my God, that thou triest the heart. Di maka, sigurado siya, kaybaw siya nga ang tanawon si Ginoo kasing-kasing, and has pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart, I have willingly offered all these things, and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee. Siya gid mismo nakaingon, mga kaigsunan, and for me, in the uprightness of mine heart. Ang Ginoo yang gingnan na. Kita makaingon ta, Lord, sa pagka-upright ani akong kasing-kasing, Lord, I will offer you willingly. You want to be successful like David? Have a heart like him. Have a heart like him. O karon kay mo panaw naman siya. Hapit naman ang iyang end, mga kaigsunan. Mupuli naman ang iyang anak. Tanawag unsa iyang ampo sa Ginoo para sa iyang anak. Paminawa, O Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this forever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee. Verse 19, and give unto Solomon my son a perfect heart to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace for the which I have made provision. Importante kayo ang perfect heart. Perfect, mga kaigsunan, wala nagtanaw ang Ginoo, mga igsoon, nga mahimo kang perfect kundi ka masipyat. Dagdag sipyat si David. And so is Solomon. Mga igsoon, ang pasabot aning perfect heart, wala gyud nimo pulihi ang Ginoo sa imong kasing-kasing, wala siya nimo gipulihan. Masipyat man ta, mga kaigsunan, pero kay bawta kung kinsa atong duulon. Unya, sabto na to, nganong nasipyat ta? Then repent. Change it. Dili kay balik-balik, sige-sige na lang. O na di gyapon ta magamit sa Ginoo. O kumustahi mong kinabuhi?
Si kinsa ka nga naminaw sa pulong sa Dios. Si kinsa ka nga nituman. Si kinsa ka nga nagpagamit. Mumatter na mga kaigsunan sa paggamit sa Ginoo nimo. Meaning, paggamiton ka sa Ginoo, He will provide. He will provide. Pero kung dili ka gamiton sa Ginoo, ikaw gyud mangitag provision gyud para sa imong kaugalingon nga need. Are you listening? Wa pa jud kitag tao mga kaigsunan Kristohanon, wa pa kitag Kristohanon nga nag-apply trabaho para sa buluhaton sa Ginoo. Have you seen one? Ngano nag-apply kag trabaho dong? Para ni sa ministry. Bisag anak og pastor. Daghang mga anak og pastor sa probinsya, nanganig syudad kay manabaho para makatabang sa ministry. Wrong! If you want to help in the ministry, don't leave your post. Amen. God knows how to send support. Amen. God knows how to send resources. Amen. Muratag si kinsa ba sometimes ato replacean ang Ginoo mga kaigsunan. God will provide para sa mga tao nga mga lagad niya. Amen. And bisan pag naa ng provision sa imo atubangan, kung di ka magpagamit sa Ginoo, di jud ka kakita. Isulti na sa Book of Isaiah. Niagi ng panalangin, you cannot see it. Pero ang nagpagamit sa Ginoo, gipanalanginan sa Dios, niagi ng problema, wa jud ka kita. Amen. Problema ba nang naiungo, nag-agi ka sa kwan, kanang ngit-ngit nga daan? Problema nang naiungo? Problema? Takibog, tinuod man ang ungo og di. Kaya man na istorya. Problema ba na? Kanay ungo, diha, naglingkod sa kilid? Yung ang kakaibaw. Nga na ungo di ay. O di ba wala na problema? Di man sa kanya hilabtan kay mahadlok man sa mga hilabot nimo. Pero ang problema, kaibaw kang di kahilabtan sa ungo, pero kaibaw man kang naiungo. Di ba kada kong problema, anak? Muna yung diferensya mga kaigsunan sa mga tao nga sakto ang iyang kasing-kasing sa Ginoo o sa katong dili sakto ang iyang kasing-kasing sa Ginoo. Kung sakto atong kasing-kasing sa Ginoo, we are fully assured that everything is under control with the mighty hand of God and His power. Oh, niya magpanghadlok pa ka, bisan pagpila ka ungo diha maglinya pa na sila. God is my protection. Whatever happens, kung ingkiton, patay, langit. No? Pero ano ito sa reality? Karong daghan kay mga areas itong kinabuhi nga mahadlok ta. Mahadlok mo palit og property kay basig wanan tay kwarta ani. Mahadlok mo tukod og building kay gasto na pod. Nya ibilin naman na tanan. Tanaw na para sa simbahan. Ibilin tanan niya kanang imuhang gastuhan diha nga kuan di na nimo ibilin. Nya wala na pusli sa kalag. Murag diin nagikan, murag imo. Kasabot ta igsoon. Sabto na to ni kani mga katawhan ni David. Perting hinatagay nila. Sakto ila kasing-kasing. They were able to give willingly. Unsa gibuhat sa Ginoo nila? God made them richer. Magpapildi ba tayong Ginoo? Macedonian church was so poor, but they gave their life willingly and their resources willingly. Unsa nahitabo? Sa tanang journey ni Apostle Paul, ang churches of Macedonia mao'y pinaka-great supporter niya. Giyon sa man to nila. Sakto nga kasing-kasing diha sa Ginoo. Pag sakto lang yun atong kasing-kasing mga kaigsunan, ug ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan, hikawan ka sa Ginoo? Ha? Iya ba ka hikawan sa mga gikinahanglan nimo? No.
Kamo na nga lisod kay pangitao ning kalipay aning kalibutan na mga kaigsuonan tungod kay dili sakto atong kasing-kasing diha sa Dios. Amen? So unsay mga rason nganong si David successful siyang kinabuhi? Una nga rason, he never replaced God's rightful place in his riches. Matawag man na his riches kay iya man naman siya mga kamot, hari, siya may hari. So na siya mga kamot, but he never replaced God's rightful place, and that is God is the owner of everything. Siya ang ni-reign sa kinabuhi ni David. Praise God, mga igsoon. Number 2, he remained humble before God in spite of his riches. Sa iyang kadato, nagpabilin siyang humble. Nagpabilin siyang mapaubsanon. O na ipakita gyud mga igsoon. Tagaan kay kag chance sa Ginoo nga moangat gamay. Ayog usab. Ayog usba ang imuhang pagkatao. Stay humble and think of what you can do more for the Lord. Mao na siya importante nga atong buhaton sa atong kinabuhi. Number 3, he had a perfect heart towards God, the provider of his riches. Pagkaninduta, he knows where all of his riches came from. Kibaw siya. Mga igsoon, muna sakto kayo iya kasing-kasing sa Ginoo. Usay kita kalimot man tag dingi ka na tanan. Muna ato na diskitahan ang Ginoo ganing simbahan no, sige na ni giving. Kada lingi na to, giving. Sige na lang giving. Amo na, ang imong kaugalingon, wala mo gihatag sa Ginoo, nagtuo ka imo na. Amen? O, tanawa, susiya imong kaugalingon. Giving na gani, murmur ka. Mag-murmur ka, mga kaigsunan. Now, we are about to build. Probably, karong tuiga, i-allow sa Ginoo. Makuha na nato ang property. Karong tuiga. Ang pangutana, ready ba ang imong heart? Or sa imong unahuna, ngita pa man taglain, okay naman tagod, nakasimba, magyapon ta. Mga igsoon, wala ka nang andoy nga, mupadong ka, unya makita nimo ang kanag yung atubangan sa simbahan nga, simbahan gyud. Amen. Amen. Wa ka nangandoy mga kaigsunan nga, inigsud nimo sa gate, safe imo mga anak nga, magduwa-duwa sa loan sa simbahan. Hello? Wala ka nangandoy nga, usa ka adlaw imong disciple, imong ignon ngadto ta sa church na. Because the church is owned by the church. Kita tanan tag-iya sa simbahan. Muna anytime you can go. Kay ikaw tag-iya, ikaw at church. Amen. Muna tinod man na, bisag asat na mag-gather, bisag ilawom sa kahoy, church magyapon ta. Pero mas maayo man na mga kaigsunan nga naagyoy identity nga kana nga lugar diha magpundok ang Lighthouse Bible Baptist Church. Basta sakto lang atong kasing-kasing mga igsoon. Sakto nga kasing-kasing, sakto nga resulta. According to David, mga kaigsunan, kaning sa verse 19, katapusan natong gibasa, and to do all these things and to build the palace for the which I have made provision. Wala gibiyaan ni David nga wala na kumpleto ang mga dapat sa angay niya, sa ipatukod niya kan Solomon. And praise God for that willingness.
if the people of God are one, if the people of God are for God, if the people of God are kanabitong ginalangkuban or kana ba ang Ginoo mo'y nag-reign sa kasing-kasing sa tanan ng mga Kristiyanon. Wa gyud imposible mga igsoon. Anything for the work of God will be possible. Posible yun yung tanan. Amen? Posible yun yung tanan. Yan sa atong simbahan na ay ambulansya, na ay fire truck, na ay rescue god. Amen. Yung ana. Natay grupo sa mga carpenters. Kaning carpenters ba? Ministry man na nato, di ba? Manghatag mantag puy-anan nga nindot. Dili, bunggalo. Kanang, at least na mapuy-an ba? Ang kanang mga tao nga way kapuy-an. We need carpenters. Naata, we have so many teams. Are you listening? No, tagaanta mo ba? Tagaanta mo og kanang kuan ba? Kanang talan-awon ba? Let's do it for the Lord's glory. So we have the reason of David's great success. Now, give me your reason ngano nga dili nato ni makopya. Naman is Bible. O sa gyud ka reason mga igsoon. You don't care about God. But if we care about Him, start reading the Bible, understanding it, obey. Yung kay bawon mo ko unya na kay bawon ko ana dili ang pag-obey nimo immediately sa diha giingnan ka sa Ginoo matters. Mo matter gina siya. Kana yung anak mo sige na yung unya. I-train gyud na ninyo. No, now. Now. Unsa may difference kung unya og karon? Obedience. Obedience matters. Masabta na ito, Igsoon. Muna, i-train niyo yung anak, ayog sugot ka, sigihan na mag-ingon, unya na. Amen? Train them. Kay pag matrain na to sila obedience, when they read the Bible, they will be obedient. They will be obedient to the Word of God. Mara kita mga ginikanan, di sa ta obedient sa Ginoo, dili ta kanang magong unya-unya agud malimtan magud nato agud. Unya kun di na ta sunahon, di na gyud nato buhaton. Mo na strategy sa mga tapulan. Unya na. Nya nalimtan. Oh, nagtuo ka para kaayuhan to nimo. Di kaguba to nimo. Mo na di sa simbahan. Dili ta maka-achieve kung magsitag ingon later na. Amen? So let's be successful like David. Sama ni David mga kaigsunan. Sa di pa ta mo panaw aning kalibutan na magbilin tag nindot nga kadaugan. Magbilin ta og nindot nga legacy. Mga kaigsunan para sa atong sumusunod. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you Lord. Thank you so much for this wonderful time that you have given us, O God, sa simbahan. Salamat kay Lord sa mensahe. Salamat sa pagpahimatngon. Salamat sa pagbadlong. Salamat kay Lord sa matag-usa nga naminaw sa imong mensahe. I pray, dear God, and commit them to you. Tabangin sila, Lord, sa pag-anhin nila karon sa altar. Tuguti nga sa ilang pag-ampo, Lord, kinasing-kasing. And help them, O God, to realize nga naa kay gipabuhat o gipatrabaho namo that we need to do it right away. Help us not to delay because to delay is to disobey. I know, Lord, that obedience dako kay na og dako kay na siya nga deal para nimo. Because that is the reason why nahagbong ang tao tungod sa disobedience. And I pray, dear God, that we could gain that obedience
heart, Lord, sa matag usa. Nga maangko na mo gikan sa imong mga puno. Please bless this invitation this morning. Give them the right heart as they come, Lord, for your glory. In Jesus' name, amen.